Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. DOH, tinipo ng mga health leader upang maghanda sa El Nino. DA at NIA, nais tutukan ng sariwang gulay at murang presyo ng bigas. CWC, nagbigay payo sa mga magulang ukol sa pagkalat ng online exploitation sa mga kabataan. Occidental Mindoro, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol. Mga ahensya ng seguridad, mas pinaigting ang pagbabantay sa mga backdoor exit sa mga karagatan ng Zambasulta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ilang piling kumpanya na ng gasolina ang nagsimulang magtaas ng kanilang presyo sa kanilang produktong liquefied petroleum gas o LPG sa pagsisimula ng Pebrero. Partikular na rito ang Petron at Solane kung saan inihayag ng Petron na nagpataw ito ng dagdag na 95 centavos kada kilo ng kanilang gasolina. Habang sa Solane naman ay tataas ang presyo ng LPG ng 91 centavos kada kilo kasama na rito ang value-added tax. Sa ibang dako naman, ibinida ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kakalunsad pa lamang na kauna-unahang Wetland Museum sa Pilipinas. Narito si Francis Reudique para sa balita. Bukod sa mga karagatan at kabundukan, isa pa sa mayaman at masagana ang ecosystem ay ang mga wetlands o tinatawag ding latian. Kaya nitong sumuporta ng napakaraming kakaibang species ng isda at pananim na siyang makatutulong sa produksyon ng agrikultura, pati na rin sa pag-iwas sa sakuna, partikular na ang mga pagbaha. Kaakibat ng mga benepisyong ito ay nakakabahalang pagkaubos ng mga ito dahil ayon sa mga eksperto, 3 beses na mas malala ang pagkawala ng mga wetlands kaysa sa mga kagubatan. Kaya naman bilang advokasya ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, nabuksan ang isipan ng mamamayan na pangalagaan ng mga ito, binuksan ang kauna-unahang Wetland Center Museum sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar kasama ang mga opisyal ng DENR at mga LGU official ng Las Piñas at Parañaque, pinasinayaan ang nasabing museum na nasa mismong Las Piñas Parañaque Wetland Park o LPPWP. This museum includes a special focus on the Las Piñas Parañaque Wetland Park and present a wealth of ideas on wetland conservation. Tampok sa museyong ito ang mga impormasyong kailangan nang sa gayon ay maintindihan ng publiko ang kahalagahan ng wetlands at paano ito alagaan. Ang LPPWP na ito ay isa lamang sa 8 wetlands sa Pilipinas kung saan mahigit 2,800 ang kabuuan sa buong mundo. Ayon sa DENR, 90% sa mga ito ay nanganganib na ma-degrade o tuluyang mawala. Samantala, ayon kay Senator Cynthia Villar, bukod sa masisira ang ecosystem ng kalikasan, ay mas maapektuhan nito ang hanapbuhay ng mga mangingisda. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. Pag namatay ang aming mangrove, ano na yung mga fishermen sa Manila Bay? Ano hanap buhay nila? Layo ng nasabing museo na magsilbing makabuluhang plataporma upang mamulat ang publiko sa panganib na kinaharap ng wetlands, kaakibat ang responsibilidad na preserbahin ang mga ito. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya, mahigit 100,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang inalis sa listahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Reudique. Nabahala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos makapagtala ng mga irregularidad at anomalya sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Napakalaking utang. Ito umano ang naobserbahan sa ilang mga benepisyaryo.
Ito ang kinumpirma ni 4Ps National Program Manager Gemma Gabuya kung saan mahigit 100,000 benepisyaryo ang tinanggal sa listahan ng 4Ps. Ayon kay Gabuya ay pinagbabawal ang pagsasanla ng mga ATM na pinagkaloob ng DSWD sa mga pautang. Pagtitiyak niya mayroong mahigit 1 milyong benepisyaryo ang matatanggal sa listahan upang bigyan ng pagkakataon ang ibang mahihirap. Samantala, bukod sa mga inalis sa listahan, ay mahigit 300,000 naman ang graduate sa programang ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot sa 44 ang nahuling mga kolorum sa pampublikong sasakyan sa buwan ng Enero. Ang ibang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Bilang tugon sa dedikasyon ng Department of Transportation o DOTR's Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT na mahuli ang mga hindi rehistradong public utility vehicles o PUVs ay umabot sa 44 ang nahuli noong buwan ng Enero ngayong taon. Ito ay may kabuang multa na 17.4 million pesos kung saan kabilang dito ang mga kolorum na van at mga hindi rehistradong bus. Payag ng SAICT, nagpapakita ito ng dedikasyon ng gobyerno na masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga bumabiyahe. Patuloy din naman ang operasyon ng SAICT sa panguhuli, hindi lamang sa mga kolorum na PUV, pati na rin sa mga iligal at hindi rehistradong sasakyan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Paalala sa mga dayuhang pasuna ang bisang gamit para manatili sa bansa, isang dayuhang Chinese ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa Albay dahil isa itong paglabag ng immigration law. Ayon sa BI, ang dayuhan ay kinilala bilang si Ding Xiaoqi na inaresto ng Regional Intelligence Operation Unit pati na rin ng Naval Forces Southern Luzon. Pahayag ni BI Commissioner Norman Tansingco, ang paglabag sa immigration law ay kinakailangan ng agarang aksyon. Samantala, ang kaso ni Ding ay nagmula sa impormasyong ukol sa kanyang hinahawakang hardware sa probinsya kung saan working visa lang ang mayroon si Ding. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BI facility sa Taguig si Ding para sa kanyang agarang deportasyon. Upang pag-ugnayin ang pambansa at lokal na mga estratehiya at action plans upang mabawasan ang epekto sa kalusugan ng El Niño phenomenon, nagtipon ang Department of Health o DOH kamakailan sa isang El Niño Summit kasama ang mga pinuno ng mga medical center, ospital, regional director, assistant regional directors, central office bureau directors at executive committee members. Ito ay alinsunod sa mga direktibang inilabas ng National Task Force El Niño na naglalayong maghanda para sa mga issue na dulot ng El Niño na maaaring makaapekto sa kalusugan ng publiko at mga healthcare system ng bansa. Sa ating ulat panahon, isa lamang ang posibleng makapasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, sa oras na maitala ang bagyong ito ay tatawaging bagyong Aghon. Sa kasalukuyan, binabantayan ng isang low pressure area na umaaligid sa katimugan ng Mindanao. Susunod sa News Force. PSA ipinaalala sa publiko ang kahalagahan ng transaction slip para sa PhilID. AFP nakiisa sa pagdiriwang ng World Hijab Day 2024. DA at NIA tututukan ang sariwang gulay at murang presyo ng bigas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Tuluyan sampahan ng kasong murder. Ito ang hamon ni Vice President Sara Duterte matapos siyang akusahan ng grupo ng SPO4 Arturo Las Canas na siya ang nakabuo ng konseptong Oplan Tokhang. Depensa ni VP Sara, hindi pa siya kailanman nauugnay sa extrajudicial killing o EJK sa kanyang panunungkulan bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao. Labis niya umano ito ikinagulat lalo na ang pagkakadawit ng pangalan niya sa mga akusado sa International Criminal Court. Bilang bahagi ng programa ng Department of Agriculture ukol sa pagsuporta sa kadiwa, kaugnay rin ang National Irrigation Administration sa layuning makapaghandog sa merkado ng mababang presyo ng bigas at sariwang gulay. Tunghayan ang aking ulat para sa buong impormasyon. Nag-ugnay ang National Irrigation Administration o NIA at Department of Agriculture o DA sa pagsulong ng layunin ng kadiwa na sugpuin ang kagutuman sa bansa at pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Bahagi ng direktiba ng NIA ay ang programang makakatulong upang ang produktong ani ng mga magsasaka ay maihatid sa mga mamimili. Parte nito ang sariwang prutas at gulay, pati na rin ang murang presyo ng bigas na nagkakahalaga ng 35 piso kada kilo. Upang manatili ang ganitong daloy ng kalakalan sa Mimaropa, ang pagbubukas ng kadiwa ay regular nang isinasagawa sa kanilang komunidad. Kamakailan ding ipinahayag ng DA na bahagi ng bagong Pilipinas ang pakikipag-ugnay sa Department of Justice upang gawing bahagi ang mga persons deprived of liberty na magkaroon ng kakayahang mag-supply ng mga ani sa pamamagitan ng Reformative Initiative for Sustainable Environment for Food Security o RISE Project. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinaalala ng Philippine Statistics Authority o PSA na huwag iwala ang transaction slip na ibinigay noong nagparehistro dahil gagamitin ito sa mismong araw ng pagpapadala ng PhilID. Sa transaction slip ay nakasulat ang Transaction Reference Number o TRN na maaaring i-track online sa PhilPost Tracker. Maaari rin itong makita kung available na ang inyong PhilID. Bisitahin lamang ang link na nakasaad sa inyong TV screen at ilagay ang inyong TRN. Nitong unang araw ng Pebrero sa Lapu-Lapu Grandstand, nakibahagi ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa paggunita ng World Hijab Day 2024, kung saan nagsilbing tagapagsalita at panauhing pandangal si Senador Robin Hood Padilla. Sa ilalim ng temang Embracing Diversity, Cultivating Peace and Development Through Inclusivity, ipinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kanyang suporta sa kaganapan. Pinasalamatan naman ni Senador Padilla ang AFP sa kanilang suporta, pagpapakita ng disiplina at paggalang, at pamumuno sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran para sa mamamayang Pilipino. Ang World Hijab Day ay pinagdiriwang tuwing unang araw ng Pebrero na naglalayong parangalan ang mga babaeng Muslim na nagsusuot ng hijab na nagsisilbing simbolo ng modesty at empowerment. Inilahad ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong kamakailan na ang balikatan military exercises ngayong taon kasama ng United States ay magiging mas mahaba at mas malawak ang saklaw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, ang mga kagamitan na gagamitin sa taunang military drills, gayon din ang mga potensyal na lokasyon ay hindi pa inaanunsyo. Hindi rin ibinunyag ang bilang ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Upang maiwasan na maging biktima ang mga kabataan sa online exploitation, ay nagbigay ng paalala ang Council for the Welfare of Children o CWC sa mga magulang. Ating yang alamin mula kay Daniza Lopez. Sa nakakaalarmang bilang ng mga kaso ng online exploitation, ay nagbigay payo ang Council for the Welfare of the Children o CWC sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak para maiwasan na maging biktima ang mga ito.
Ito'y matapos ibahaging CWC Executive Director Angelo Tapales ang datos na nakalap ng Philippine National Police o PNP kung saan lumalabas na nasa mahigit 17,000 kaso ng karahasan sa mga bata ang naitala noong nakaraang taon. Pahayag ni Tapales na nararapat na malaman ng mga online users ang panganib na dala ng internet kaya't dapat na paalalahanan ang kabataan na huwag basta-basta nakikipag-usap sa mga hindi kilala at kahina-hinalang mga website. Para sa dagdag impormasyon kung paano kontakin ang mga kaso ukol sa pang-aabuso sa mga kabataan ay mangyaring kontakin lamang ang Makabata Helpline 1383. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Mga sigarilyong nakalumbat na nagkakahalaga ng higit sa 27 milyong piso, kinumpiska ng Bureau of Customs matapos itong mahuli sa Zamboanga. Narito ang ulat para sa buong impormasyon. Lula ng motorized wooden craft na nagkakahalaga ng 400,000 ang 482 master cases ng sigarilyong ipinuslit na may market value na 27 milyon at 600,000 piso sa Zamboanga City ang kamakailang kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC. Ayon sa Water Patrol Division ng ahensya, ang pagkukumpiska sa bangkang may lamang smuggled goods ay napag-alamang Hong Kong o isang sasakyang pangdagat na madalas gamitin upang mag-angkat ng kontrabando sa bansa. Sa kalagitnaan ng operasyon, 9 na crew ang inaresto dahil sa kabiguang makapagpresenta ng mga kinakailangan dokumento upang mapatunayan na legal ang importasyon ng mga produkto. Ang mga nasabing kontrabando ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng BOC para imbestigahan kaugnay ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act na mayroong kinalaman sa Tobacco Exportation and Importation Rules and Regulation. Samantala, nagsampa din ng kaso ang BOC sa 9 na crew members at kasalukuyang idinitena sa Zamboanga City Police Station ang mga ito. Pahayag naman ni Commissioner Bienvenido Rubio, ang seguridad ng bansa maging sa pampang nito ay kinakailangan upang mabawasan ang paglaganap ng kaso ng smuggling. Kung kaya't nangako itong mas paigtingin pa ang serbisyong handog ng mga operatiba at patrol ng ahensya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. MMDA na mahagi ng grocery bag sa mga batang cancer patients sa Ermita, Manila. Occidental Mindoro niyanig ng magnitude 4.9 na lindol. Ceremonial lighting of money tree isinagawa sa Binondo, Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Occidental Mindoro alas 4:46 ng madaling araw nitong ikaunang araw ng Pebrero. Naobserbahan ang epicenter ng lindol sa hilaga ng Abra de Ilog na may lalim na 7 kilometro. Tectonic ang pinagmula ng lindol na nararamdaman rin sa Tagaytay, Cavite at ilang lugar sa Batangas. Wala namang pinsala at aftershocks na inaasahan mula rito. Namahagi ng grocery bags ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga cancer-stricken children sa Bahay Aruga sa Ermita, Manila kamakailan. Ito ay alinsunod sa pagsalubong sa unang araw sa Buwan ng Mga Puso kung saan nasa 300 grocery bags ang donasyong inihandog ng mga kawani ng ahensya sa mga nanunuluyan dito. Ang Bahay Aruga ay nagsisilbing halfway house para sa mga cancer-stricken na pasyente mula sa iba't ibang probinsya na sumailalim sa gamutan para sa kanilang karamdaman. Alinsunod sa pagdiriwang ng 4 na siglong anibersaryo ng Manila Chinatown at nalalapit na Chinese New Year sa ika-10 ng Pebrero, isinagawa ang kauna-unahang pagpapailaw ng money tree sa Binondo, Manila.
Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Sa pangunguna ni Manila City Mayor Hani Lacuna, kasama ng ibang opisyal ng gobyerno at Filipino-Chinese community, isinagawa ang ceremonial lighting of Money Tree dito sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo, Manila. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng ika-430 taong anibersaryo ng Manila Chinatown sa Binondo, simula nang ito ay maitatag noong taong 1594, ika-29 ng Marso. Or oldest Chinatown sa buong mundo. At ito lang po ay ating paraan upang ipagdiwang po ang kultura ng ating mga kababayan, mga Chinoy dito po at kung paano po natin ito pinapahalagahan. Nabanggit din ng alkalde ang kahalagahan ng pagdiriwang kung saan naniniwala siya na ito ay nagdadala ng pag-asa na gumanda ang kabuhayan ng lahat ng mamamayan sa bansa. Kaugnay nito ay ang paniniwala na ang Money Tree ay nakapaghahatid ng kasaganaan. Noong unang panahon daw, meron daw pong isang napakahirap na tao. So lagi daw po siya nagdadasal to give him prosperity in life. So one day, nung pong siya ay naglalakad, nakakita po siya ng isang punong maganda. At inaprut po niya to at inuwi sa kanyang tahanan. At ito pong punong to, nanganak ng maraming puno. At dahil po dito, siya po ay yumaman at gumanda po ang kanyang buhay. Buhat ng urban legend na ito, naging kaugalian at tradisyon na ng mga Chino ang pagreregalo ng Money Tree tuwing Lunar o Chinese New Year. Dumalo rin sa pagtitipon sina Stephen Sia, presidente ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated at iba pang asosasyon ng Filipino-Chinese community. Bukod sa pagpapailaw sa Money Tree, ay nagkaroon din ng maikling programa upang maipamalas ang kultura ng mga Chino sa kanilang naging performances. Tampok ang traditional Chinese dances mula sa youth dance troupe, traditional activities mula sa wushu performers, at ang traditional dragon dance bilang pagsalubong sa taon ng wooden dragon. Sa iba pang kaganapan, nagkaroon din ng ceremonial turnover ng tikoy kung saan ipinamahagi ito ng mga Chinoy sa mga panauhing dumalo sa okasyon. Samantala, naibahagi rin ni Regional Director ng Department of Tourism National Capital Region, Sherlyn Zabala, ang kahalagahan ng Binondo bilang isang tourist destination kung saan kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakakakita sa kahalagahan ng turismo bilang economic resource ng bansa. Bukod sa historical value ng lugar, tampok din sa okasyon ang mga pagkaing matatagpuan sa Binondo na siyang binisita ng alkalde pagkatapos ng selebrasyon. Samantala, nagtapos ang kaganapan sa isang fireworks display na sinabayan ng tugtog ng Manila City Band. Mula rito sa Binondo, Manila, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapaigting ang seguridad sa mga karagatan ng Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, nagsagawa ng pananaliksik ang mga kawani ng seguridad ukol sa mga backdoor exit na ginagamit ng mga trafficking in person palabas ng Pilipinas. Ang detalye ibabalita ni Princess Castro. Sa isinagawang pananaliksik ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, kasama ng ilang ahensyang pangseguridad, naging matagumpay ang paglalakbay ng mga ito mula ika-21 hanggang ika-26 ng Enero sa mga karagatan ng Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Zambasulta. Ito ay alinsunod sa pagpapaigting sa pagbabantay sa mga backdoor exit ng Pilipinas sa karagatan ng Zambasulta laban sa pagpupuslit ng mga migrante at sa mga trafficking in person o TIP. Kaugnay ng kaganapan ay nagkaroon ng isang pagpupulong ang mga opisyal ng Zambasulta hinggil sa sitwasyon ng backdoor exits na ginagamit sa human trafficking sa karagatan. Bukod sa IACAT, kagapay din ng ahensya sa pagbabantay sa seguridad sa nasabing karagatan ang Philippine Coast Guard,
Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Philippine National Police, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Member of Parliament, BARM Region Anti-Trafficking Task Force, Palawan and Puerto Princesa Anti-Trafficking Task Force, Zamboanga Seabase Anti-Trafficking Task Force, at NAIA Task Force Against Trafficking. Samantala, ang mga ganitong operasyon ng mga ahensya ay isa sa kanilang mga layuning ipaglaban ang bansa sa anumang uri ng pang-aabuso at pananamantala na nagdudulot ng modern-day slavery o human trafficking. Dagdag pa rito, layon din nito na mapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa mga hakbang upang mapaigting ang pagbabantay sa mga backdoor exit sa karagatan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. DOH, tinipo ng mga health leader upang maghanda sa El Nino. DA at NIA, nais tutukan ng sariwang gulay at murang presyo ng bigas. CWC, nagbigay payo sa mga magulang ukol sa pagkalat ng online exploitation sa mga kabataan. Occidental Mindoro, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol. Mga ahensya ng seguridad, mas pinaigting ang pagbabantay sa mga backdoor exit sa mga karagatan ng Zambasulta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.